Mr. Daniel Padilla, bakit nga ba tila iniiwasan ang taong ito? Totoo nga bang may gap ang kanilang nag-uusapan ng ilan sa mga intriga ng patuloy at talagang lumitindi, no? May secret gap nga daw di umano itong si Daniel Padilla at itong si Enrique Hill dahil po sila po spotted na nag-iiwasan sa isang lugar. Isang gabi ng kasiyahan at tensyon ang bumalot sa loob ng Big Dome nitong nakaraang Biyernes habang dinumog ng libo-libong fans ang Game 5 ng PBA Season 49 or Philippine Cup Semifinals pagitan ng Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Ngunit bukod sa laro, isa pang mainit na eksena ang mas naging tutok ng ilang audience, ang sabay na pagdalo ng mga heartthrobs na sina Daniel Padilla at Enrique Hill na ayon sa mga nakakita, tila nag-iiwasan daw. Hindi maikakaila ang star power na dala ni Daniel Padilla at Enrique Hill at Sandro Marudo nang sila'y makita sa courtside seats ng Araneta Coliseum. Agad silang kinuna ng larawan at video ng mga fans at umaalingaw-ngaw ang mga hiyawan sa mga babaeng audience. Parang may sariling fan meet ang naganap sa loob ng sports arena. Si Daniel Padilla na kilala sa kanyang cool na personalidad ay tahimik na nanonood ng laban. Suot ang kanyang usual all-black outfit. Si Enrique Hill naman ay relax lang, nakangiti at tila enjoy na enjoy sa laro habang si Sandro Marudo ay abala sa pakikipagkwentuhan sa parehong aktor. Ngunit napansin-pansin ang sinasabing kakaibang tensyon sa pagitan ni Daniel Padilla at Enrique ayon sa ilang fans sa malapit sa kanilang kinauupuan. 4 hanggang 5 upuan lamang ang pagitan ng dalawa. Ngunit tila ni minsan ay hindi nagkatinginan o nagbatian. Parang may invisible wall sa pagitan nila, ika nga ng isang fan. Ngayon ang tanong ng marami, bakit nga ba tila may lamat ang kanilang friendship? Matagal nang magkaibigan sina Daniel Padilla at Enrique Hill, parehong produkto ng ABS-CBN at bahagi ng iisang henerasyon ng teen superstar. Naging malapit sila noon, lalo na't parehong bahagi ng kapamilya leading men's circle kasama sina James Reid, Gerald Anderson at Sian Lim. Ngunit lumabas sa mga haka-haka na unti-unting lumamig ang kanilang samahan. Ang sinasabing dahilan, ang controversial na incognito issue. Noong unang bahagi ng 2024, umugong ang balita na si Enrique Hill umano ang original choice para sa lead role sa action drama series ng Incognito. Ngunit hindi ito natuloy. Ang role ay unang napunta kay Arjo Ataide pero kalaunan ay kay Baron Geisler napunta. Ayon sa ilang ulat, personal decision ni Enrique na huwag tanggapin ang proyekto, ngunit ayon sa mga chismosa sa likod ng kamera, tila may internal politics raw sa pagpili ng cast. May mga nagsasabing baka raw mas pinaboran ang kampo ni Daniel Padilla sa Kapamilya Network sa mga panahon na yon. Kung ito naman ay tunay na dahilan ay hindi magpagpapansin ng dalawa, wala pa rin namang kumpirmasyon mula sa kanilang mga kampo. So, meron pong mga komento ang mga fans patungkol dito. Ang fans na laging on alert sa ganitong pangyayari ay hindi pinalagpas ang pagkakataon. Ang social media ay agad nabalot ng spekulasyon at memes tungkol sa hindi pagkikibuan ni Dij at Ken. Narito ang ilan sa mga komento sa Twitter na dating or ex na dating Twitter. Grabe, 4 na seats lang ang pagitan nila tapos hindi man lang mag-hi. Something off talaga. Ang awkward dati close yan, may tampuan siguro. Napunta yata kay DJ role ni Ken sa Incognito dati. Baka yun yung root ng issue. Sayang naman kung totoo, sobrang iconic ng friendship nila dati. May mga fans din namang nagtatanggol sa dalawa at sinasabing baka hindi lang sila nagkita sa timing o baka pagod lang. Let's not assume agad. Baka may pinagdadaanan lang si Enrique o si Daniel that night. Nagkataon lang siguro na hindi sila nakakausap. Don't create drama where there is none. So yun po ang ilan sa mga komento ng mga netizen. Ito naman inyong komento patungkol naman sa unang komento mula kay si Renato Sayan. Doon naman ako naiinis. It felt cringe yung word first love never dies. Matandang kasabihan noon araw. Pwede siguro but now this is an age masyado ng luma ang kasabihan sa mga Gen Z. Ngayon, natawa lang ang ganyang kasabihan. Katawa lang ang ganyang kasabihan, ano. So, yun kasi talaga ginagamit ng mga dating henerasyon, 'di ba? Na parang sometimes hindi na siya napapanahon ngayon. Parang ang mga tao ay may tinatawag na kasing cancel culture, diba? Once na sinaktan mo sila, meron ng tinatawag na cancel ka na for sa buong buhay mo, parang ganon. So, yun yung pinapaniwala ni si Renato Sayan kasi sinasabi ng mga netizen na kahit ano pa man ang mangyari, first love kasi ni Miss Catherine si Daniel, so hindi niya makakalimutan. Sabi ni Elmer Baga, halatang ayaw pa ni DJ ng jowa, tropa-tropa lang muna, hindi dumating ang babaeng magpapaibig sa kanyang muli at halatang mahal pa ni DJ si Kat. Ayan, so
Ito naman yung kanyang observation patungkol dito. Actually kasi, marami kasi nag-ship kay Daniel Padilla to Kayla Estrada. Pero according to Mr. OG Diaz, is talagang friendship lang talaga yung may offer nila sa isa't isa. Sabi ni Piggy, tingin ko walang makikita mo naman sa body language ng babae kung type niyang lalaki. Si Kayla, wala kang makikita, siguro at home lang si Summer. Pagtripan niya, minsan at vibes lang sila. Nahimik lang si Kayla at parang nag-o-observe lang. Pero kapag nakagaanan niya ng loob ang tao, pag tumawa yan matulog. O, diba? Kakaiba naman po yung opinion ni Piggy at observation na kay Kayla Estrada. Sabi kasi ni Mr. OG Diaz, nung tinanong niya si Miss Carla Estrada patungkol dyan, talagang friendship lang talaga sila. Wala naman daw talagang romantic relationship na nabubuo between them. Although nakikita po sila magkasama at inaasar ni DJ itong si Miss Kayla Estrada, but it doesn't mean na meron po sila talagang relasyon. Yun po yung nilinaw doon ni Mr. OG Diaz sa kanyang channel. Kaya talagang hindi masyadong nagkiklik. Pero may mga shippers na po ngayon. From Katniel to Kaniel. Yun. Sabi ni Mr. Elmer, halatang ayaw pa ni DJ ng jowa. Tropa-tropa lang muna. Hindi dumating ang babaeng magpapaibig sa kanyang muli at halatang mahal pa niya. Mahal pa niya si Kat. Ayun. Ito naman yung kanyang observation patungkol naman kay Miss Catherine at saka kay Mr. Daniel Padilla. But anyways, syempre, katulad na sinasabi ko sa inyo, the end of the day, it's Catherine's call. Kung sino po talaga yung kanyang napupusuan at kung sino po yung talagang masasabi natin na pipiliin ni Mas Catherine Bernardo, kasi wala naman tayo sa posisyon para po mag-decide for Catherine. Kasi syempre, buhay niya po yan eh. Kung sino yung magpapasaya sa kanya, go for it, diba? Wala naman tayong choice niya naman po lahat yan at decision niya po yan para po wala tayong pakialam, diba? Sabi ni Miss Rema, 2 years na silang hiwalay pero until now wala pa sila mga karelasyon. Tig-isa ko sa umaasa para sa second chance ng Katniel. Ayan, so siya naman po yung talagang grabe po yung kanyang pag-asa that one day is magkakaroon ng comeback. Sabi ni Miss Liza Gray, kahit sino magjowa nila, okay lang maging masaya sila kasi kahit si Kat masaya kami kung sino yung magugustuhan ni Kat. Sabi ni Elmer, tropa-tropa lang turingan yan, wag naman bigyang mali siya. Yan. So yan ang totoong fans, diba? Magiging masaya ka na lang kung sino talaga. So anyways, maraming salamat sa inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!